Legit cover cards, another updates po natin patungkol po sa issue ng kontrata nitong si Miss Karen Aistrup. Is it true na siya po ay under pa rin ng Tape Incorporated at may habol nga ba ang Tape sa pagpapatuloy ng kanyang karir sa TVJ? Ang lahat ay yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong araw-araw na panonood at pagsubaybay. Of course, bago po tayo magpatuloy, ay sinashoutout muna natin, kasi lagi siya nagpapa-shoutout. Ito pong si Mr. Mascareñas, Malyari Mascareñas. Hello po sa inyo po at salamat po sa palagian po ninyong panonood. And this time, bago nga tayo magsimula sa ating update for today's video, ay bigyan ko lang po kayo ng konting background. Sino ba to si Miss Karen Aistrup? Sabi dyan sa kanya pong kanyang personal life, Karen Aistrup was born as Karen Emil Aistrup Frederiksen on Feb 5, 2009 in Cebu City, Philippines, to a Danish father and Filipino mother. Aistrup and her two older brothers were solely raised by their mother, and it has been over a decade since she last saw her father, who lived in Denmark. At the age of 4, her mother discovered her singing talent through workshop, and she began playing piano and guitar at 7 during the pandemic. She launched her YouTube channel for song covers and live stream. Aistrup is a consistent academic awardee and student leader, where she has proven her ability to manage work and studies effectively. So, eto naman po yung kanyang career. In June 2018, 9-year-old Aistrup debuted on Eat Bulaga as a contestant in the talent competition. Hype kang bata ka, dun po siya nagsimula. So 9-year-old pa lang po siya noon, where she finished a grand finalist in the same year. She won 8 gold medal and 7 division championship plaques of the World Championship of Performing held in Long Beach, California. In Feb 2023, she was named the grand winner of Itwalada segment, Be The Next, making her the newest member at the noontime show, followed by a release of her debut digital album, Be The Next, alongside co-finalist Kimpoy Feliciano, Sheena Palad. In March 2023, she was given her own segment, Karen Sing. So, at dito na nga po, nakalagay din dito that Aistrup confirmed her resignation from Tape Incorporated last June 8, 2023 to join TV5 noontime program EAT led by Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon, which means totoo po talaga na siya po ay nag-resign, dito po kasi under po siya ng Tape kasi nanalo po siya sa kanilang programa habang sila po ay umeere dito po sa branded Eat Bulaga, and it was Tape Incorporated ang kanila pong producer that time. Ngayon nga ay lumalabas. So 9 hours ago ay simulat po ang isang bandera showbiz chika balita. They said that ang kontrata daw ni Karen Aistrup sa Itbulaga hindi daw di umano binili ng TVJ. Melion Entertainment ipinakilala ang mga talent sa bonggang trade launch. Dahil po meron po silang launching ngayong araw ay noong October 16, 2023 ay kasabay nito ang which means na tama po yung inilabas na balita patungkol po na parang sinabi po ni Miss Karen Aistrup na hindi po siya pinorse at hindi po siya pinilit na mag-resign doon. Kasi yun po ang sabi ni Karen na siya po ay nag-resign, diba? And pinapalabas naman po ng ilan na si Karen Aistrup daw di umano ay under pa rin ng Tape. Tapos tinuloy lang daw o hindi raw binili ng TVJ. Kumbaga hindi sila nag-shell out ng any money para po ipagpatuloy ni Karen Aistrup yung kanyang kontrata dito po sa TVJ. So, Karen Aistrup says she was not forced to leave Eat Bulaga, confirmed joining TVJ on TV5. Ito po yung mga dati-dati pang mga news. At sinabi po dito ni Karen na wala daw di umanong pumilit sa kanya. Kasi isa po sa mga talagang masasabi niyang dream niya na makasabang iconic trio, which is ang TVJ. Sabi dito, ang bongga ng naganap na trade launch ng Melion Entertainment last Thursday, October 12, kung saan ipinakilala ang kanilang mga pambatong talents. May 20 artists na ang naturang talent management na isa-isang rumapa sa harap ng entertainment media at content creator sa naganap na trade launch at Podium Hall Ortigas.
Matagal-tagal na rin sa industriya ang Merion Entertainment pero ngayon lang sila nagkaroon ng bagong formal launching as talent management. Bukod sa sikat na ngayon, ang all-female group na Kalista na gumawa na ng sarili nilang pangalan sa music industry, isa-isa ring ipinakilala sa press ang iba pang Merion talents. Kabilang na ang kanilang pambatong artista na si Miss Karen Aistrup na regular na napapanood sa noontime show ng iconic trio na TBJ ang E18 na napapanood sa TV5. So talagang masasabi mo na malaki po yung naging impluensya at naging effect na si Miss Karen ay talagang nag-decide siya na formally is maghain ng resignation sa tape at sumama sa TBJ. Nag-perform din siya sa naganap na trade launch kung saan kinanta niya ang classic OPM hit na Kapag Tumibok ang Puso ni Donna Cruz. Nalaman din natin na hindi naman pala totoong binili ng EAT o ng TBJ Production ang kontrata nito sa Itbulaga. Itinuloy lang daw di umano ng EAT ang contract nito sa Tape Incorporated. Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi sabi dito, itinuloy lang daw ng EAT ang contract nito sa Tape. Ibig sabihin po yan, nag-resign po siya formally sa tape and then under Merlion Production, Merlion Company. Tapos dito po siya ngayon napapanood sa TBJ. So hindi po totoo na siya ay under pa rin ng tape kasi nga 'di ba sinabi na po yan ng mga nakaraang na wala po talaga siyang kontrata sa tape. Hindi po siya pwedeng habulin ng tape. So, bukod po sa talent management ng Melion, ay isang event production company pa rin sila na humahawak sa 2019 Miss Teen Philippines sa ginanaap sa New Frontier. Ito po yung statement ni Mr. or Dapitan City Mayor Bully Calusho sa interview niya sa kanya ni Pinky Webb sa programang The Source ng CNN Philippines na dapat daw ay kasama sa mga bagong host ng Eat Bulaga or Generic Bulaga si Karen Aistrup pero bigla raw itong kumatras at hindi na tumuloy. Si Karen ang winner ng Be The Next sa search ng longest running noontime show at nabalitaan na lang daw nilang sumama na ito sa grupo ng TBJ na lumipat sa TV5. So, sabi ni Mayor Bullet, one of our singers nagre-rehearse na po sa amin for the opening, umatras bigla. We don't know why, sino nagpa-atras at kung bakit nila ginawa since nagre-rehearse na po siya sa amin during that time. Hindi namin alam kung sino ang tinutukoy ni Mayor Bullet na nag-pressure daw sa ibang artist kaya hindi na natutuloy ang mga ito sa Itbulaga. Wow. Hindi naman alam kung sino ang tinutukoy niya. Isa pang nasagap ng mga ito ay pinababalik din daw si MJ Lastimosa sa Itbulaga pero last minute ay umatras din ito. Nahihirapan daw ngayon ang Itbulaga sa pagguha ng guest dahil tumatanggi sila. Ito po yung mga dati-dati pang mga balita. Ito yung mga challenges na pinagdaanan po nila. And then nilinaw din naman po ni Miss Karen na bago siya umalis ng Itbulaga, they make it a point or they make it sure na talagang wala nang habol sa kanya ang tape. So, eto naman po, bago tayo magtapos, naman ang ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin si Miss Janice Betos. Miles difference si Atasha kay Cassie. Una, si Atasha may nag-aral, matalino. Ano yan? Mr. Tony Santos, sabi niya, si Atasha is complete package from head to toe whereas si Cassie face lang ang maganda. Wag na kayong tumingin pababa dahil mauunsyami lang kayo. Sobrang trying hard ni Cassie at matigas pa ang katawan. Kasi nga diba may mga videos po na nagkalat na parang yun nga, ini-exaggerate po niya yung sayaw ni Cassie, ay ni Atasha Mulak. Nabagay na napansin ng lahat. Sabi ni Chocho, wag nang pilitin. Nagsayaw kasi ang sagwa mo tignan. Si Atasha lang may karapatan. Sorry ka na lang at pilit ang panggagaya mo kasi wag kang gaya-gaya, bad yun. Ayun, dapat po magkaroon sila ng kasariling lang originality, no? Magkaroon sila ng originality. Para naman hindi po sasabihin na parang gaya-gaya lang sila dun sa mga, nakikita nila dito sa EAT, diba? And Mr. MC Kulit, halatang insecure si Cassie at obvious naman na ina-exaggerate niya ang dance move ni Atasha eh. Kasi sa sobrang pag-exaggerate niya, nag-moves din bilbil niya. Ha. Yan, so ito naman po ang opinion ni
Kulit 4970. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And of course, mag-comment na rin kayo sa comment section natin. Of course, don't forget to follow my Facebook page, The Eds TV. God bless everyone.